Magandang araw po sa bawat isa. At meron po akong gustong ibahagi sa inyo at ito pong aralin na ito ay patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus or resurrection ni Christ. Kaya ang title ng aralin na ito ay The Resurrection of Christ is Our Hope. The resurrection of Christ is our hope. So makikita natin ito sa unang Korinto, chapter 15, verses 12 to 19. Ito po ang pagkasabi sa Magandang Balita Biblia. Ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Verse 18, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, noong Friday ay inaalala natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Inaalala natin yung grabing karanasan, grabing kahirapan na dinanas ni Jesus, grabing pamamahiya, grabing pang-alipusta ng mga tao sa Kanya. Friday yun. At ito naman ay talagang karumal-dumal. Pero ito ang kaparaanan ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. Dahil si Kristo ang sumalo sa lahat ng galit ng Diyos na dapat ay para sa atin. Siya ang humalili sa atin, si Kristo ang naging substitute na atonement sa Diyos para sa atin. Siya ang dumanas ng death and hell doon sa krus ng Kalbaryo para hindi na natin iyon danasin at tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang question ngayon, yes, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ang tanong, nagtagumpay ba si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo sa pagliligtas sa atin? Ang sagot ay, yes. Nagtagumpay. Definitely yes. Pero, ang follow-up question, yes, nagtagumpay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero ano ang patunay na siya ay nagtagumpay? Kasi, ang kanyang kamatayan, marami ang nagluksa. Marami ang nagdusa. Kaya, ang question ngayon, ano ang ebidensya naman na si Kristo ay nagtagumpay? Kahit noong si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, maging ang mga disipulo niya nagkalat. Marahil lang iba sa kanila ang tingin ay wala na. Nasayang ang lahat. Pero ganun ba? Di ba hindi naman? Nagtagumpay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero, yes, nagtagumpay. Pero ano ang patunay ng katagumpayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Ang ebidensya, ang patunay na si Kristo ay talagang nagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo ay ang kanyang muling pagkabuhay sa mga patay. Ang patunay na si Kristo ay nagwagi, victory ang nakamit niya nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At talagang tinanggap ng Diyos ng kanyang alay. Ang patunay nun
walang iba kundi ang kanyang muling pagkabuhay sa mga patay. Tunay na nagapi niya ang kamatayan. At ngayong linggo na ito, pinagdiriwang natin at inaalala natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po na sariwain natin ang araw na ito dahil ito ang araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga din Sunday ang ating gathering Hindi Sabbath or Saturday dahil si Kristo ay muling nabuhay. Sunday yun. Maging nung panahon ng mga apostol, regular na nagagather ang mga mananampalataya tuwing linggo or Sunday. Sa sulat nga ni Apostle John sa aklat ng pahayag, ang tawag na nila o tawag na mismo ni John sa Sunday, hindi na Sunday kundi Lord's Day or araw ng Panginoon. Dahil nga Sunday, muling nabuhay si Kristo, itinalaga na ito ng mga unang mananampalataya na ito ay araw ng linggo. Ang Sunday ay araw ng Panginoon. Kaya regularly, kaya nga Sunday rin tayo nag-gather dahil muling nabuhay si Kristo sa mga patay, araw ng Sunday. At ang resurrection ay talaga namang napakahalaga para sa atin. At yan ang matutunghayan natin dito sa pagpapatuloy ng ating aralin. At ang text na ginamit natin sa ating pag-aaralan ay ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sulat ni Paul sa Church of Corinth. And the Church of Corinth, we believe traditionally, is founded by Apostle Paul. At sa dalawang sulat niya sa Korinto, naniwala naman tayo, di ba, na ang 4 na beses sumulat doon si Pablo. Pero ang naitala lang na meron tayo ay ang 2, 1 Corinthians at 2 Corinthians. At mababasa natin sa sulat nito ni Pablo sa mga taga-Korinto kung gaano siya ka-personal, kung gaano siya nagdadalamhati sa kalagayan ng mga mananampalataya doon sa Korinto, at kung gaano siya ka-concern na maituwid ng mga tao na sumasalungat sa kanya sa aral na katotohanan na ipinapangaral niya. Maraming issue dito sa iglesia na ito ang binigyan ng liwanag at binigyan ng pansin ni Paul, pero hindi naman natin ito tatalakayin lahat. Ang focus lang natin ngayon ay ang pagtalakay ni Apostle Paul dito sa chapter 15 ng Corinthians sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya imagine buong chapter 15 ang topic ni Paul. Simulan na natin ang ating pag-aaralan o pag-aaral dito sa, umpisa natin verse 12 to 13. Sabi doon, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, nilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. So sa mga talatang ito, pilit na tinuturo ni Paul na huwag paghiwalayin ang dalawang katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay at ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya sa hinaharap or resurrection ng mga believers. So, yun ang hindi dapat natin paghiwalayin. Kung si Kristo ay nabuhay sa mga patay o nag-resurrect si Christ, tayo din na mga mananampalataya ay makakaranas ng resurrection. At hindi dapat natin paghiwalayin yun. Why? Dahil sa verse 12, may mga sumasalungat sa aral na ipinapangaral ni Paul. Sabi doon, verse 12, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? So, yes, sila Paul, ang tinuturo nila ay si Kristo ay muling nabuhay. Kaso, kambal nito na katotohanan na dapat natin tanggapin na ang mga mananampalataya ay muli ring bubuhayin ng Diyos sa mga patay. At iyon ang hindi tanggap ng ilan sa kanila. Ang ilan sa kanila hindi naniniwala na ang tao ay muling bubuhayin sa mga patay. Marahil, yung ilan sa kanila naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay kasi nasaksihan nila na si Kristo muling nabuhay. Pero hindi nila matanggap na ang mga mananampalataya din ay muli ring bubuhayin. So,
may mga tao na nagre-reject sa resurrection of the body. Ang question, bakit nila nire-reject yung resurrection of the body, yung katuruan ng resurrection of the body ng mga believers? Una, dahil dahil nga Corinthians, syempre, ang umiiral na aralin during their time or mga ideolohiya ay ang mga Greek o pagan philosopher. Special mention yung mga Gnostic or yung Gnosticism. Bakit nila nire-reject ang katuruan ng resurrection of the body? Dahil sa katuruan ng mga Gnostic, ito ay mga followers ni Plato na naniniwala sila na ang body ay evil at ang spirit ay good. So, dahil sa ganun nilang paniniwala, itong mga philosopher nito, ayaw nila na ang katawan ng tao ay manumbalik sa kanyang soul. Kasi nga, naniniwala sila na ang soul ay evil at ang spirit ay good. So, problema para sa kanila yon na muling magbabalik ang soul sa katawang lupa. Problem sa kanila yon dahil sa kanilang paniniwala sa katuruan ni Plato. Pero hindi problem sa mga Hudyo, kasi ang mga Hudyo naniniwala sa resurrection of the body. Liban na lang, wala pala akong mic. Liban na lang dito sa mga Saduceo. Ito yung pangalawa. Itong mga Saduceo na to, mga Hudyo to, pero hindi naman sila naniniwala sa mga spiritual beings. Hindi sila naniniwala sa angels. Kaya sa muling pagkabuhay, hindi rin sila naniniwala. Kaya may mga tao na nagre-reject ng katuruan ng resurrection of the body. Ang problema nga, ang problema, kapag hindi ka naniniwala sa resurrection of the body, hindi ka rin naniniwala na si Kristo muling nabuhay sa mga patay. Kaya malaking problema na to. Malaking problema na to. Sabi dun sa verse 13, kung totoo iyan, kung totoong hindi si Kristo nabuhay sa mga patay, lilitaw na hindi muling nabuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay sa mga patay, napakalaking problema na to. At yun yung nilatag ni Paul sa pagpapatuloy ng ating aralin. Kaya kung sila ay hindi naniniwala na muling mabubuhay ang mga patay, lalabas na hindi muling nabuhay si Kristo sa mga patay. Dahil nga, ang resurrection ni Christ ang patunay na kung paano muling binuhay ng Diyos si Kristo, ganun din ang gagawin sa atin. Muli rin tayong bubuhay ng Diyos sa mga patay, sa mga huling araw. At yun ang pag-asa natin. Kaya kung hindi totoo ang pangako sa atin ng Diyos, na muli tayong bubuhayin, kaakibat nun, hindi rin totoo na muling binuhay sa mga patay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling nabuhay sa mga patay, again, napakalaking problema na yun. Problema yun. At alam naman natin na isa din sa mga rason kung bakit ang mga tao hindi naniniwala sa resurrection of the body, dahil si Paul, maraming mga kritiko. Maraming galit kay Paul. Maraming ayaw kay Paul. Dahil ayaw nila kay Paul, ayaw na rin nila sa mga katuruan ni Pablo. Muli, napakalaking problema na kung ang tao hindi maniniwala na si Kristo ay nabuhay sa mga patay, o kung ang tao maniniwala na ang katawan natin ay hindi muling bubuhayin ng Diyos, napakalaking problema. Dahil kaakibat nun, si Kristo hindi rin nabuhay sa mga patay. At nilatag ni Paul yung resulta kung si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay. Number 1, the preaching is in vain. Lahat ng preaching. Dahil kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay, lahat ng preaching, lahat na nagtuturo ng mabuting balita, walang kabuluhan yun. Sabi niya sa verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Sabi ni Paul, kung hindi muling nabuhay si Kristo sa mga patay, walang kwenta ang aming pangangaral. Hindi lang si Pablo, kundi lahat ng nangaral ng mabuting balita ni Kristo.
Napapasa walang kabuluhan. Itong preaching na ito, itong message nito, walang kabuluhan ito kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay. At hindi lang lahat ng preaching, lahat ng ginagawa natin alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa ating pananampalataya. Lahat ng paglilingkod natin, walang kwenta yon. Ganon katindi. Ganon ang epekto. Walang kwenta lahat ng ginagawa natin. Kung si Kristo hindi nabuhay, hindi muling nabuhay sa mga patay. And next, the faith or our faith is in vain. Verse 14 pa din. At kung si Kristo hindi muling nabuhay o muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Walang katuturan ng ating pananampalataya kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay. Walang halaga, walang kwenta. Itong yung faith mo, diba? We live by faith. Walang kwenta yun. Walang halaga yun kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay. In verse 17, sabi pa doon sa verse 17, walang katuturan ng inyong pananampalataya. Walang katuturan. Nonsense itong pananampalataya na ito. Nonsense ito. Ganun katindi. Kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay, lahat ng mananampalataya, lahat ng umaasa kay Kristo, walang kwenta yun. Kaya mga kapatid, kung hindi muling nabuhay si Kristo sa mga patay, sayang ating pananampalataya. Sayang ang pagpipray-pray natin, sayang yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Lahat na may koneksyon sa pananampalataya, nonsense yun. Ganun katindi kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay. And next, ano pa ang kahinatnan natin kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay? The apostles are false witnesses. Verse 15, kung ganoon, lilitaw na kami ay mga sinungaling na saksi ng Diyos. Ganun, dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung si Kristo hindi muling nabuhay sa mga patay, tagumpay ang mga kalaban ni Apostle Paul. Dahil lalabas na sinungaling si Paul. At yun ang gusto nilang mangyari. Lumabas na sinungaling na saksi si Paul na hindi siya karapat-dapat. Kaya maraming mga galit sa kanya, maraming mga kritiko niya. Okay. Sabi ni Paul, kung hindi totoong nagtagumpay si Kristo sa mga patay, successful kayo. Yung mga kritiko ko, success kayo. Dahil lalabas na si Paul ay bulaang tagapagturo. At hindi lang si Apostle Paul, maging kami. Lahat ng kilala mong preacher, lahat ng kilala mong pastor, lahat kami sinungaling kung si Kristo ay hindi muling nabuhay sa mga patay. Dahil pinapatotohanan namin na si Kristo ay nabuhay sa mga patay. Then pang-apat, the believers are not justified. The believers are not justified. Verse 16 to 17. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo ay hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Medyo technical ito. Sabi sa English, sa NASB, o NASB, you are still in your sins. Or in other words, you are still slave of sins. And if the person is still slave of sins, that person is not on the stage of justification. Ba't ano namang connection ng justification sa muling pagkabuhay ni Kristo? Simple lang naman. Ang sinasabi ni Paul dito, di ba, we believe and also teach that justification is by faith alone. Pero kalalabasan o ang kakawian niyan, kung hindi muling nabuhay si Kristo sa mga patay, walang kwenta ang ating pananampalataya. Kung walang kwenta yung pananampalataya natin, sa tingin mo, mapapawalang sala ka ba ng walang kwenta pananampalataya? Kaya we are not justified. We are still on our sins. Tayo ay namumuhay pa din sa ating kasalanan kung si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay. And next, panglima, the men who died first are perished. Hindi lang naman sila, maging tayo. Yung mga unang nanampalataya na kay Kristo, mga mapapahamak din sila. Verse 18, hindi lamang yan, lilitaw pa na lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Yung mga unang namatay na, especially nung panahon ni Paul, lahat yun, pupunta rin pala sa impyerno. Maging tayo, kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay, lahat tayo pupunta rin pala sa impyerno. Ganun katindi.
Kaya mabigat itong aral na ito. Pang-anim, the believers who hope in Christ are the most pitied of all. Verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng kawawa. I don't want to be exaggerated, pero itong totoo. Hindi lang tayo kawawa, kundi tayo ang pinakakawawa sa lahat. Sa lahat ng nilalang sa mundo, tayong mananampalataya, ang pinakakawawa kung si Kristo hindi muling nabuhay sa mga patay. Bakit? Nakabase ang buhay natin sa pananampalataya natin, di ba? Tapos walang kwenta naman pala dahil si Kristo hindi nabuhay sa mga patay. Kaya, very big deal ito. Itong aral na ito. Very serious itong aral na ito. Tayo ang pinakakawawa. At napakasakit isipin nun. Kung si Kristo hindi muling nabuhay sa mga patay, napakasakit isipin na tayo ang pinakakawawa sa lahat. Dahil, sayang yung ating pananampalataya. Pa-pray pa tayo, pa-gather-gathering pa tayo. Pero lake of fire din pala tayo. Judgment of God, yung ating kakawian pa rin. Pero ito, totoo ba na si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay? Totoo ba na si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay? Alam niyo ba na isa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo, naniniwala sila na si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay. At yun na yung Islam. Against sila sa ating paniniwala na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. Ano sabi ni Paul? Kung tayo o kung si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay, walang kwenta yung ating pananampalataya. Tapos, ang mga Islam naniniwala sila na si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay. Kaya kung totoo na si Kristo hindi muling nabuhay sa mga patay, tama ang mga Islam. Pero ito, si Kristo ay totoong nabuhay na muli. Si Kristo ay totoong nabuhay mula sa mga patay. May gusto lang akong ibigay sa inyo na ilang mga patunay, argument, na si Kristo muling nabuhay sa mga patay. Ito ay, ang author nito si William Lane Craig, isang Christian apologist. But, syempre, hindi naman lahat ng turo ni William Lane Craig ay agree ako. Pero, still, napakaganda yung kanyang writings dito. About sa evidence of the resurrection. Number 1, the empty tomb. Remember Sunday morning, ang mga una nakita kay Jesus, walang iba kundi sila Mary Magdalene. At sa kultura ng mga Hudyo, ang pahayag ng mga babae ay hindi ganoong pinapaniwalaan. Kasi nga, wala naman talaga silang boses noon. Ang mga lalaki sa kultura nila, yun ang kanilang pinapaniwalaan. Ang mga babae, hindi ganoon talaga pinagkakatiwalaan during their time. Pero, anong sabi ng Bible? Ang una nakakita sa muling pagkabuhay ni Kristo, walang iba kundi ang mga babae. Kaya mapapansin natin na itong muling pagkabuhay ni Kristo, hindi ito gawa-gawa lang. Dahil kung gawa-gawa lang ito ng mga writer ng scripture, ang gagawin nila, hindi babae ang una nakita, kundi lalaki. So, mapapansin natin na totoo ang muling pagkabuhay na sinasabi ng scripture dahil unang-una, ang mga unang nakakita sa empty tomb, walang iba kundi mga babae. Pangalawa, the resurrection appearance. Sabi sa unang Korinto chapter 15 pa din, verse 3 to 7, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinaka-alagang katuraan na tinanggap ko rin, sabi ito ni Paul, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro at sa 12
Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila buhay pa hanggang ngayon, subalit patayin na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. So, ito mapansin natin. Kasi ang argument ng ilan na hindi naniniwala sa resurrection ni Christ, ang sabi nila, nag-hallucinate lang. Nag-hallucinate lang. Itong mga tao, ito ang problema. Ito yung tatlong bagay na ibabahagi ko sa inyo. Ito yung tatlong tugon sa talata na ito. Una, sinasabi nila na false witness daw ang mga tao. Especially yung disciples ni Christ. Mga false witness daw yun. Ang problema, sa mga disipulo ni Christ, 10 doon ang namatay. Diba? Bilang martir. Sabi naman ng ilan, pangalawa, nag-hallucinate lang doon sila. Ang problema, 500, hindi po pwedeng sabi-sabi nag-hallucinate yun. Pangatlo, nakita talaga nila si Christ. And then, the origin of Christian faith. Pangatlong patunay na si Kristo muling nabuhay sa mga patay. Makikita natin sa unang Corinto chapter 15 verse 2 to 4. Sabi doon, naligtas kayo sa magitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ng salita na ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabulan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamalagang katuroan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. So ang church, ang pinakamabigat at pinaka-obvious na patunay na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. Why? 2,000 years na ang church. At sa loob ng 2,000 taon mahigit, wala ni isang araw sa church history na binitawan natin ang paniniwala natin na ito. At dahil ang church nag-i-exist pa rin hanggang ngayon, patunay yon na si Kristo ay talagang nabuhay sa mga patay. Kahit anumang bato ng mga kalaban natin sa pananampalataya, still, mabigat pa rin ng ating paniniwala na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. Kaya, sa ating pagtatapos, mga kapatid, tayo ang pinakamapalad sa lahat. Why? Dahil si Kristo ay nabuhay sa mga patay. Kung si Kristo hindi nabuhay sa mga patay, tayo ang pinakakawawa. Pero dahil si Kristo ay nabuhay muli sa mga patay, tayo ang pinakamapalad sa lahat. Imagine that. Because of the resurrection of Christ, we are so very blessed. We are the one who is blessed of all. Tayo ang pinakamapalad sa lahat. Why? Sa lahat ng grupo, tayo ang pinakamapalad sa lahat. Why? Dahil si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. Happy resurrection. God bless.